Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na monthly reading for October 2025. So napakabilis ng mga panahon talaga. Nandito tayo sa last quarter na ng taon. So Virgo, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Mga kapwa ko Virgo dyan. Ay ibang impormasyon para po sa ibang Virgos yun. Kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages na para sa inyo for today. Okay, mga kapwa ko Virgo? So, Virgos, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, to kung malaking bagay po yan para sa akin every time na mayroon po tayong free reading. So, totoo lang, super malaking tulong po yan. So, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, thank you po. So, ano naghihintay sa inyo mga kapwa ko Virgo para sa buong Oktubre 2025? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Cups. Yes. In the area of what you need, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Virgo, kapag po lumalabas si Nine of Cups sa reading ko, kung lagi po kayo nanonood sa akin, ito na yung moment for you to make a wish kasi ito ay wish fulfillment card. So kung medyo mahaba yan, go ahead, pause the video and make a wish mo na kasi yung spirit guides mo and angel guides mo ipinapakinggan yung prayer mo at mapapataas yan sa langit na mas mabilis para matupad agad. So go push, balik ka sa akin kapag tapos na yung prayer mo and wish mo, okay? Napakaganda nito. In the area of what's affecting in current energy, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of your near future, you have the Knight of Cups. Wow, an offer is coming. In the area of your challenge for the month, you have the Eight of Swords. Ooh, kayang-kaya mo to. Napakaganda. In the area of your fortune, wow, you have the Seven of Pentacles. Ang hinihintay ay dumating. Ang nagbunga. So napakaganda. In the area of your divine messages, you have the Star card. Wow, napakaganda nito. At ang outcome of for the month, bago tayo tumulay ng Nobyembre, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Queen of Swords. Okay. This is the right time for you to be practical. Nakita ko to sa Spirit Guides Mind also. Very tugma sa yung astrology and planetary alignment. Kayo po ay tinatawag na maging practical tungkol sa mga bagay na inaabot mo, sa mga bagay na gusto mo maganap, sa mga bagay na gusto mo mangyari. Dapat buong buo daw sa isip mo at nakabase ka sa realidad yung mga bagay na approach mo. Kumbaga, sa sitwasyon, sa pamilya, sa relasyon, kailangan based in reality para alam mo yung ina-expect mo, alam mo rin yung patutunguhan, alam mo rin yung mga bagay na talagang makukuha mo sa kanya. Parang ganyan. So, especially po in late September hanggang October 13, yung planet Venus po ay mag-move sa sign natin, sa Virgo. No? So, ano ibig sabihin sa ating mga Virgo niyan? It calls us to be practical, maging service-oriented and analytical in our approach sa ating mga relasyon at sa ating mga pinansyal na pangangailangan. So, kailangan nakabase sa realidad. Dapat alam na alam mo sa isip at puso mo kung ano lang yung gusto mo at kung ano yung ayaw. Narinig ko dito, speak up, panahon na para maging clear ka, no? Especially po pagdating sa inyong finances, especially full moon is entering Aries on October 12. No, panahon na para i-express mo yung frustration mo, para magkaroon ka ng kalinawan pagdating sa iyong mga issue sa pera. So, kung halimbawa sa pamilya, puro gastos, panahon na para, huy, tama na muna yan. Kailangan natin mag-ipon, kailangan natin magtabi, o kailangan natin bayaran to, kailangan natin bayaran yan. So, kung meron ka mga issue tungkol sa pera, panahon na para i-address yan, para ma-solve agad, para maging clear sa'yo, sa pamilya mo, sa kasamahan mo, yung tungkol sa financial mo, para lahat kayo on the same page, kumbaga. But nevertheless, it's all about you being future-oriented. Future-oriented. Lahat ng mga bagay na gusto mong maabot sa future, ngayon lilinaw yan. At alam mo yung gagawin mo. At maging bukas palad ka lang, no? Be spontaneous. Be open to a lot of things. Pero nakikita ko napakaganda ng mga magaganap para sa ating lahat ng mga Virgo. So napakasaya ko for all of us. At the center, you have the Ten of Pentacles. Napakaganda nito. Kung ang birthday nyo po ay 10 or special number, anniversary, or number sa inyong address, this is a confirmation. This message is for you. Number 10, Ten of Pentacles, telling you, may katapusan na yung mga bagay na matagal mo ginugugol. Okay? Nakita ko dito na steady naman ang iyong pagdating sa pera at career. Pera and finance, steady.
going strong, building up, no? Lumalago, umaandar. At yung pera nyo po, no? Especially in October 11, Venus is opposing Saturn, planet Saturn. So ano ibig sabihin sa atin yan, mga Virgo? Yung organized money mo, kung paano mo pinapanghawakan ng pera, kung paano mo inaalagaan, kung paano mo siya minimake sure na okay sa buhay mo, magkakaroon ka ng reward dyan. Kasi napaka-responsable mo, especially also in your relationships. This is all about legacy money. Mga perang pangmatagalan, negosyong pangmatagalan, kung yan naman yung negosyong involved ang pamilya mo, o trabaho mo, o ipon mo na involved ang buong pamilya, your relationships, partner mo, ganyan, mga anak, this is gonna be long-lasting. So ngayong buwan na ito, nakita ko talaga stable ang pera. Kung itong mga nakaraang buwan, noong September, marami sa inyo na parang nag-go on in a very, parang roller coaster ride dahil po dumaan tayo sa dalawang magkahiwalay na eclipse noong September. Ngayong Oktubre, magiging stable na ulit. Okay, magiging balance na ulit. Kaya make sure this time around, matalino ka talaga sa paghawak ng pera. Kung medyo hindi mo naiintindihan, pagdating sa gastos, pagdating sa binibili, pagdating sa mga ipon, kailangan clear na yan in all aspects. And sa bawat isa, sa pamilya, dapat klarong-klaro kung paano nyo panghawakan yung pera. Kung meron kang balak i-implement na bago, kailangan malinaw sa bawat isa yung kaperahan na yun at yung bagong galaw ng perang yun. Kailangan lahat kayo ay tulungan, kumbaga. Lahat kayo ay magkakaisa. You need to really find ways to really see yung mga bagay na alam mong makakabuti pagdating sa pangmatagalan yung pera, okay? The Ten of Pentacles, napakaganda, umuulan ng pera, umuulan ng biyaya. Kaya kailangan talaga hawakang mabuti. Maging practical, ika nga, para yung mga bagay madali mong magamit and also hindi gradyoso, kumbaga. Parang hindi malalagay doon sa mga bagay na, ay kaya ko ba yan? Ay maabot ko ba to? Ay mapangahawakan ko ba to? Kailangan practical ang approach, okay? Ten of Pentacles, King of Cups. Wow, kapayapaan, balance. Talagang balance and harmony, especially pagdating din sa mga relasyon. So kung ang pera ay usapan, makakatulong to para maging stable yung mga pinapanghawakan mo sa mga relasyon mo. Halimbawa sa magulang mo, dahil napaprovide mo na yung needs, nagiging maayos yung flow of money, okay din sila. Ganon din sa mga anak mo, sa asawa mo, sa partner mo, sa expenses nyo for the whole family. Kaya talaga, Virgo, importante yung isip ha. Isip papairalin, hindi emosyon. Para manatiling balanse. Kung may mga gusot-gusot, away-away sa paligid, with the family dahil sa pera, kailangan talaga ikaw ay utak ang pairalin mo. Make sure na, tawag dito, parang babasahin mo yung sitwasyon in a very, very calm way at hindi mo papairalin yung talagang bugso ng damdamin. Okay? Because nakita ko rito, calmness is your power. Basta kalmado ka, tahimik ka, you are paying attention, at hindi ka agad sumasabog porque may nangyaring ganito, may nangyaring ganyan. Your approach will differ. Your approach will affect yung pang long-lasting mong blessing. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Cups here. Si Queen of Cups, sabi ito, gusto mo ilaan yung pagmamahal mo, no? Meron ka nilalaanan na, I don't know why, parang minalaanan ka na project or kaperahan, or meron kang gustong simulan base doon sa nilalaman ng puso mo. You want to give your heart to something, or to pour your heart into something. Parang gusto mong maglaan ng oras, pagmamahal, atensyon tungkol sa isang bagay. Especially this month. Either sabi mo, gusto ko na ilaan ang buong puso ko sa negosyong to, sa taong ito, sa pangarap na ito. Parang meron kang kahandaan to prepare your heart and to prepare yourself. Especially po, this month, you will gain more freedom, creativity, and also flexibility in work. Parang ikaw yung uri ng tao this time na kung kailangan gawin to, gagawin ko. Kung kailangan ipundar to, pupundar ko. Kung kailangan bumalik ko ako dito at maghihintay ako. Kasi ngayon parang nauunawaan mo kung gaano kailangan alagaan ang isang bagay at handa kang gawin yung kinakailangan maalagaan lang siya. Parang ganyan. So it's all about you taking care of something important in your heart. Kung ito man po ay negosyo mo na ngayon parang gusto mo nang palaguin, talaga yung buong puso mo nandyan. Kung yan ay trabaho o love life, nandyan din yung buong atensyon mo. At nakikita ko yung kahandaan in your partner. Susuungin ko ang lahat. Maalagaan lang siya, parang ganyan. Okay? Queen of Cups is being clarified by
The Empress card, yes. It's all about what you're creating. It's all about what you're improving. Ano ba yung mga binubuo mo, kine-create mo, gusto mong ma-achieve this time, gusto mong ma-manifest at gusto mong makuha sa buhay mo. Nakita ko talaga nandito ang puso mo. Nandito ang iyong buong atensyon. Sabi mo, kailangan mabuo ito kasi ito yung magbibigay sa'yo ng pangarap, magbibigay sa'yo ng katuparan. Parang yes, nakita ko trophy. Parang yes, nakuha ko yung award, nakuha ko yung tagumpay sa binubuo ko ngayon. But some of you, nakita ko din dito, Virgo is to take care of yourself. Because all about you, yourself, your heart, your body, your emotions, your authentic self. Nakita ko rito na alagaan mo rin ang sarili mo ha. Ito yung buwan na bigyan mo ng maraming oras para mag-relax, magpahinga, i-reduce mo yung stress, i-reduce mo yung anxiety mo, and improve your stamina. Okay? Alam mo, kayod ka ng kayod, marami kang gustong buuin, pero isama mo rin sa equation ang iyong sarili. Okay? Huwag mong pabayaan na overwork ka or kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Kailangan kada araw makalaban ka pa rin. And in order for you para makalaban at mabuo ito, kailangan okay ka. Okay ang puso mo, okay ang isip mo, okay ang katawang lupa mo. Okay? So, ngayon paalala sa'yo, magpahinga kung kinakailangan. Huwag madaliin yung proseso. Huwag madaliin, just relax and enjoy the process. Nakita ko naman dito that you will follow your intuition. Nakita ko yan. Pagdating sa mga bagay na binubuo mo, creativity, project, trabaho, pangarap, alam ko na gagawin mo siya base sa naramdaman mo. So, good luck. This is really beautiful. Especially in the area of what you need. You have the 9 of Cups. Nakita ko rito ngayong buwan na ito, tutumbukin mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng kaligayahan at yung mga bagay na talagang magbibigay sa'yo ng fulfillment. You want to have a relaxation. You want to have parang, ay, salamat. Yung parang kampanteng puso na parang hindi ka nangangamba sa saan ako kukuha ng gantong pera, saan ako kukuha ng pambayad dito, saan ako kukuha ng pambili ng ganyan. Wala kang ganong bagay this time because kitang-kita ko steady yung progress pagdating sa yung career, pagdating sa yung pera. Nakita ko yung parang you're sitting down here being aligned to your wishes, aligned to your promises, aligned sa mga bagay na tinutumbok mo. Nakita ko rito dahil napaka future-oriented mo na at bukas palad ka sa mga maaring mangyari na nakabase sa iyong realidad, handa ka ng talikuran yung past at harapin yung mga bagay na maaari mo makuha this time. Especially po in your career. Planet Jupiter is entering your 11th house. Ano ibig sabihin yan? Career growth, expansion, and financial gains. So talagang may mga wishes kang matutupad this time pagdating sa iyong karera, pagdating sa iyong mga career, pagdating sa mga bagay na gusto mong maabot. Kaya importante ngayon pa lang, dapat malinaw na sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mo. Malinaw na malinaw, with the clarity here, with the Queen of Swords, malinaw sa'yo kung ano talaga yung gusto mo at ano yung ayaw. Kasi kung medyo may alinlangan ka pa at medyo nahihirapan ka pa o hindi ka pa sure, mahirap abutin to eh. Kasi it requires alignment eh. Kung ano yung mga wishes natin, mga dreams natin, dapat naka-align tayo dyan. Bigyan kita ng example. Halimbawa, balak mo maging singer, may biglang nag-offer na, uy, audition ka naman sa gantong TV show, meron silang bagong singing contest. Ikaw naman, ayoko po, hindi ako magaling dyan, hindi ako marunong dyan, baka hindi naman ako kagalingan, baka mapahiya lang ako, baka ma-reject ako agad-agad. So, hindi ka naka-aligned. Dumarating na yung swerte, gusto mo maging singer, di ba? Dumating na yung offer pero hindi mo tinanggap. So parang ganun din. Dapat aligned ka doon sa gusto mo mangyari. Halimbawa, balak mo magtayo ng negosyo pero wala kang lakas sa loob. So paano mo siya papatayuin? Gusto mo magtayo ng milk tea shop pero hindi ka nag-aaral kung paano patakbuhin ang isang milk tea shop. Parang ganyan. So you need to be aligned on something that you want to create. Kasi kung malabo pa sa isip mo, malabo din yung mabuo. Parang ganyan. So, kailangan talaga yung buong puso, dedikasyon, pagmamahal, pag-ibig, passion para sa kine-create mo, kailangan yan this time in order for you to really do it. Kaya aligned din yung mensahe sa iyo ng what you want and what you need. Okay? The 9 of Cups, you have the Queen of Cups. Pareho nito, King and Queen. Sabi dito, pamayanihin mo yung clarity sa puso at clarity sa isip. It needs to be aligned, isip at puso. Kailangan kalmado ka. This is something na hindi mo kailangan madaliin, hindi mo kailangan ratratin or mag-alala, magduda, mangamba, mataranta. Kailangan balanse. Especially po on October 13, Venus is moving into Libra. Kailangan talaga ng harmony.
harmony, magandang ugnayan, katahimikan, magandang ugnayan with family and friends and relationships. Okay? Kailangan balance yan. Balance and harmony. Sometimes you need to give in. Sometimes you need to be mapang-unawa. Sometimes kailangan mo makapagkompromiso. Hindi mo kailangan laging panalo ako o laging ako ang tama, ako ang tama, ako ang tama. Kailangan makinig ka rin. Baka sabihin mo, okay, sige, naiintindihan kita, move on na tayo. Parang ganyan. So, make sure na bukas ka, bukas ang isip, bukas ang puso, bukas ka sa mga posibilidad para makita mo kung ano yung realidad na parang, okay, itong issue natin, papatagalin pa ba natin to? Okay naman tayo, friends naman tayo, anak naman kita, magulang naman kita. So, bakit kailangan natin palakihin ang issue? Make sure na kinocultivate mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng kapanatagan. At pare-pareho kayo sumulong sa buhay na magbibigay sa iyo ng fulfillment and wishes ninyo. Tingnan mo naman, ang Nine of Cups, bumaba siya sa Knight of Cups. Ibig sabihin, merong matutupad na wish darating yung offer, pero baka matakot ka dahil baka hindi ko kaya, baka hindi ako magaling, baka hindi ako deserving, nag-self-sabotage ka dito. Ang ganda na sana, ting, kaya ikaw talaga ang pwede magbago. Kaya mo pa itong baguhin, Virgo, itong challenge natin. Kaya siya challenge This is something that you need to overcome this month. Kaya pag na-overcome mo to this month, boom, lalago, magkakaroon ng magandang resulta at magiging panatag ka sa mga bagay na inaasikaso mo. Okay? Napakaganda niyan. Daanan mo to. I-promise ko sa'yo, matutupad yung wish mo this time because nilabanan mo yung takot na yan. At naging parang spontaneous ka, going with the flow, living in and basking in with the energy, nag-enjoy ka lang, hindi mo ino-overthink, hindi mo ino-overanalyze, at andun ka sa aspeto ng zen, relax, napakaganda for you. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man. Dito, nakita ko na magigising ka na. Because it is all about awakening din. Pagkagising sa isang bagay na nito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, na napakalabo pa. Kasi po nanggaling nga tayo sa eclipse, diba? Nung September 7, meron tayong lunar eclipse, and then on September 21, meron tayong solar eclipse. So parang sinasabi ng spirit guides mo na itong pagkatapos ng mga eclipse na to, kaguluhan, kalituhan, binabasag ang mga ilusyon, pag-alpas mo ng 21, boom! Diyan na unti-unting lilinaw sa'yo yung mga bagay na gusto mo, yung mga bagay na bibitawan mo, yung mga bagay na humarang sa kagustuhan mo, o yung mga bagay na sumayang sa oras mo. Parang ganyan. So now, lumiliwanag ang utak mo. Parehong cards na nagsasabi ng pagliwanag ng utak. Kita nyo ba yan? It's all about enlightenment in your mind. Na parang, okay, alam ko na yung long lasting, alam ko na yung nag-work, alam ko na yung gumagana para sa akin, then boom, doon mo ilalaan ang oras mo. Doon mo ilalaan ang sarili mo. At pagkatsagaan mo siya, bibigyan mo siya ng maraming atensyon, but at the same time, hindi mo hahayaan na maging matigas ang ulo mo sa pag-alaga nito. Alam kong pagkatsagaan mo siya, kakalamahan mo ang sarili mo, you will, parang bata, anak na bata na maliit na, bibigyan mo na maraming pasensya because alam mong kailangan mo siyang alagaan. Parang ganun. So, it's all about you learning more and doing more. Nakita ko rito walang stagnancy. Kung ano man yan po yung inaalagaan mo this time, trabaho, negosyo, or pamilya, or lover, or kung ano man po yan, nakita ko na malinaw na sa'yo this time, pagpasok ng Oktubre, kung ano yung dapat mong gawin. Okay, especially po, pagdating sa inyong ugnayan. Communication. On October 22, yung ating araw papasok sa sign ni Scorpio. So, magiging curious ka, at ito yung magbibigay sa'yo ng direct and straightforward communication. Kasi ayaw mo na ng malabo Ayaw mo na na parang niloloko ka o ginagaslight ka o minamanipulate ka. You want to know the truth. At pagdating sa communication mo, magiging straightforward ka. Ayaw mo na ng paligoy-ligoy. You're gonna be direct. Napaka ng dila mo ngayon at saka ng isip mo na parang, okay, ano issue natin? Pag-usapan na natin. Parang ganyan. You want things to be done quickly. Kaya sabi mo, wag tayo magsayang ng oras. Parang ganyan. So, yung kalinawan mo ang magdudulot sa iyo ng tamang landas, tamang direksyon para alam mo yung next big step mo sa isang bagay. Halimbawa, sa isang kaibigan, hindi mo magets kung bakit siya galit. Parang ano ba problema mo sa akin? Ganyan. Pag-usapan na nga natin yan para pag naintindihan mo kung saan siya nanggagaling, madali sa yung kumilos. Parang ganon. Ganon din sa trabaho. Kung ano yung hindi gumagana, parang, what's happening here? Biglang ma-figure out mo, gets ko na kung ano nangyayari. So, madali sa yung aksyonan. The Hanged Man is the Ace of Pentacles. Yes, Ace of Pentacles all about things na inaalagaan mo at gusto mong tumubo. Okay? Napakaganda nito.
nakita ko na makakahanap ka na ng paraan kung paano mo papakinabangan tong butong ito nag-iisang pentacle para maging boom, 10 pentacles. So, ibig sabihin, tumubo talaga, lumago. So, kung meron po kayong, ano mo, na-excite ako, the feeling of excitement, the feeling of parang full of energy, full of stamina, para ako nakapag Red Bull, sinamahan pa ng, ng Enervon ng 10 beses. Parang ganyan. Sobrang excited ko for you this October. This is something na parang settled. Settled ang lahat. Walang balakid, walang kalituhan. Kasi parang pumasok na sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Alam mo kung paano papatubuin itong blessing na ito. May lalago na talaga makapakinabangan mo for a very long time. I don't know why. Nakakita ko halimbawa ng YouTube page o social media page, Facebook, TikTok, na parang yung ginawa mo ngayon, lalago siya, dadami siya, at saka talagang kakaroon ka ng major following or revenue na lalago. Napakaganda for all of you and for all of us. And then talagang payapa ka na. At kitang-kita ko dito yung kapayapaan ng isip at puso kasi nakikita mo yung progress, nakikita mo yung andar, nakikita mo yung resulta ng iyong pinaghirapan. So napakaganda. Delay is over and then boom, lalago itong tinanim mo na punla this time. Napakaganda for all of us. In the area of your near future, you have the Knight of Cups. Knight of Cups all about you offering yourself. No? Meron dito na parang handa mong services. Sabi ko nga sa inyo, ito yung panahon maging practical eh. Service-oriented ka. Alam mo kung ano yung kaya mo i-offer. Alam mo kung ano yung kaya mo i-contribute para sa pamilya, para sa trabaho, para sa pangarap, para sa kinabukasan mo. Alam mo kung ano yung kaya mo ibigay. No? Sabi ko nga sa inyo, panahon na para mag-expand eh. So nakita ko talaga dito, in your 9 of Cups, may offer darating na nagbibigay sa'yo ng magandang bunga at magiging payapa ang isip at puso mo dito. Because nakita ko, this is something that you've been waiting for noon-noon pa. So, nakita ko dito unti-unti mo nakikita yung magandang bunga ng pinaghirapan mo. Hindi ito flyby o isang gabi lamang na parang midnight success. Hindi eh. This is something na talagang gradual mong inasikaso. At nakikita mo darating yan. Someone will come to you and offer you something. Ikaw naman, syempre, titimbangin mo muna. Nasa Libra season tayo, titimbangin mo. Gusto ko ba talaga to? Makukuha ko ba to? It's time for you to really feel free and be creative and be flexible enough pagdating dito sa mga offer na ito. Alam kong pipiliin mo yung malapit sa puso mo. Okay? Makukuha mo yan. Napakaganda for you. The Knight of Cups is being clarified by the Hanged Man. Yes, saglit ka mag-iisip. Tamang-tama yung nakita ko. Saglit ka mag-iisip pag may dumating na offer. Parang sabi mo, ay, okay, gusto ko ba yan? Para sa akin ba yan? Ready na ba talaga ako? Kaya nga sabi ko sa inyo, it's all about alignment eh. Kung may dumating na offer, dapat kaya mo siyang tapatan. Pero kung hindi mo siya kayang tapatan, alam ko hihindian mo to. So ngayon, nakita ko talaga, kailangan mo nang malinawan ka bago mo tanggapin to. Titingnan mo muna, gusto ko ba talaga yan? Pwede ba sa akin yan? And then you will balance. At pag na-balance mo na, boom, doon ka a-action. Which is good. Alam ko bukal sa loob mo to at magiging panatag ka sa magiging resulta. So napakaganda for all of us, okay? In your challenge, unang-una, you have positive change. Napakaganda. Transform pain into strength and empower yourself. Ascend, evolution, free. Yes, magiging malaya ka this time to get something for the future. Alam kong alam mo na kung anong gusto mo. At kapag sobrang linaw na niyan, wala nang kahit sino man na makakapang-down sa'yo o makakapagbigay sa'yo ng duda o question sa isip mo kasi sure ka na. Parang ganyan. So, asahan mo daw ang positive change. You are now transforming your painful experiences into your strength at kakayanin mo kahit anumang mangyari. Now, the message, you have shadow dance. When you move shadows, you discover your rhythm, fluidity, movement, open. Yes, kapag daw nahihirapan ka, especially here in your challenge with the 8 of Swords, kapag lalong mahirap o may friction o parang feeling mo walang solusyon, lalong kailangan mo gumalaw. Move. Hindi pwedeng nakahinto ka lang dyan at ninanamnam mo yung pain, ninanamnam mo yung pag-iyak mo, ninanamnam mo yung pagkatalo mo, ninanamnam mo yung pagkalugi mo. Kailangan lahi ka mag-move. Don't let your struggle or your pain na huminto ka. Kaya nga 2 beses lumabas po yung The Hanged Man. Sinasabi rito na kapag merong hindi naiintindihan, pause lang tayo pero kailangan mag-move pa rin tayo. Okay? Hindi pwedeng matagal tayo dyan sa ganyang aspeto. Halimbawa, nahiwalay ka, tapos 10 years kang tenga. Hindi. Dapat gagalaw tayo kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit masakit sa puso. We need to move forward and find our own happiness. Okay? With the 8 of Swords, ayan, katulad sabi ko, stagnancy.
Kailangan gumalaw, shadow dance, galaw-galaw tayo, Virgo, sayaw-sayaw. Kasi nakita ko rito na kung bibigyan mo na maraming espasyo sa puso mo yung takot, yung duda, yung pain, yung sorrow, yung frustration, lalamunin ka niyan. At lalong hindi ka makakagalaw. Kaya ngayon, open your heart, have freedom, be creative enough, maging flexible enough ka para makuha mo yung daan palabas sa problemang ito. Itong Eight of Swords, problema yan sa paligid mo. Pero, ikaw mismo ang tumali sa sarili mo. Tingnan mo yung problema, malayo eh. Pero ikaw, kiradena mo mismo yung sarili mo. Ibig sabihin, kayang-kaya mo kumawala dito. Nasa isip mo lamang yan, nasa damdamin mo lamang yan. Kung kaya mo yung labanan, makakahanap ka ng paraan para lumaya dyan. So, meron kang ibang options, meron kang ibang paraan, may isip na ibang ruta para makawala dito sa stuck area mo. Sabi nga rito, galaw-galaw. Hindi mo kailangan manatili sa pain na yan o sa negativity na yan kasi lalamunin ka yan. Kaya kailangan mo laging kumilos. Okay? And enjoy your life. Enjoy your life. Sabi rito, huwag ka na mag-self-sabotage ha. Narinig ko na Wag ka na mag-overthink kung ano yung sinabi. Wag mo na masyadong basahin pa. Wag mo na i-read between the lines. Kasi minsan ganyan tayo mga Virgo, di ba? Parang, ano yung sinabi niya? Teka, parang may meaning yun eh. Parang, galit ba siya? So, ino-overanalyze natin yung isang bagay na dapat i-let go na natin. Okay? Just be happy and be spontaneous and believe in yourself. Alam mo, pag may tiwala ka sa sarili mo, lagi naman tayo may tiwala sa sarili natin, pero sometimes lagi tayong pinapasukan ng duda o pinapasukan ng, kaya ko ba talaga? May inferiority complex din tayo minsan eh, o kaya imposter syndrome eh, na parang, deserve ko ba to? Akin ba talaga to? Nakakatakot, di ko kaya. Lagi tayong may ganyan. Pero ngayon, nakita ko talaga, pag malinaw sa'yo ang lahat with the Queen of Swords, kayang-kaya mo tong labanan. Okay? The Eight of Swords is being clarified by the Nine of Cups. Wow! Nine of Cups, 9-9 is all about release. Pagkawala sa pain, pagkawala sa takot, sa duda, sa overthinking, sa pangliliit sa sarili, no? Baka mamaya iniisip mo, ay hindi ako magaling, tapos yung din sinasabi ng ibang tao, lalo kang lalamunin nun. Kaya make sure na laksan mo ang loob mo, abutin mo yung pangarap mo. Tingnan mo siya, tumatalon siya sa joy. Kumawala siya dito sa mapaniil. So it's all about your thinking. Mag-think ka ba ng negative o think positive na, maabot ko yan, makukuha ko yan, akin yan, I will get it, I will run for it, I will chase it, akin yan. So dapat ganun din ikaw. Huwag kang papakulong sa limitado mong mundo, okay? In your fortune, you have far away places, get ready for new horizon. Yes. New horizon, mga bagong bagay. Yung binhi na tinanim mo, ayan, tumubo, lumago. At para sa'yo, meron ka mararating na bago. Probably traveling, or kaya bibili ng ganto, bibili ng ganyan, mamamasyal, no? Dahil sa mga itinanim mo na tumubo, makapunta ka na sa mga bagay na gusto mo. O mararating mo na yung bagong-bagong estado ng buhay mo, nakakaiba sa before. Okay? Now, the message, you have view from above, get the big picture. Yes, kung nahihirapan ka ngayon with the Eight of Swords, parang sabi mo, anong gagawin ko? Lagi mo lawakan ang mata mo, lawakan mo isip mo. Baka naman kasi maliit lang na problema yan, kayang-kayang lusutan yan. Pero dahil masyado kang masyado kang natatakot, lalo kang lumiliit ang iyong pag-iisip. Kaya ngayon, view from above, get the big picture. Paano gagawin to? Maaaring magtanong-tanong ka sa kaibigan mo, sabi mo, friend, ganito ang problema ko, friend, ganito kinakaharap ko. Tapos bigla siya magsasabi ng mga idea niya. Sabi mo, ay, oo nga no, tama ka. Alam mo, hindi ko naisip yan. So, lalawak yung viewpoint mo para maisip mo yung paraan para kumawala dito. At pagiging masaya ka na kasi parang, yes, nakaalpas ako doon. Kaya sa magulang mo, ganun din. Kung magulang mo lang pinagkakatiwalaan mo sa mga problema mo, o kaya kapatid mo, mga anak mo, no? So, lumapit ka sa mga taong pinagkakatiwalaan. Hindi basta-basta kahit kanino ha, kasi maraming mga chismosa dyan at mga taong gagamitin yung issue mo laban sa'yo. So, make sure na kung hanapin mo yung bigger picture sa sitwasyon mo, kausapin mo lamang yung mga taong alam mo mapagkakatiwalaan mo. Okay? Yung mga taong talagang diretso, blunt, hindi ka papaligoy-liguyin, hindi ka i-judge, but also magbibigay ng honest nilang sagot sa'yo. Parang ganun. Okay? In your fortune, you have the Seven of Pentacles. Napakaganda nito. Alam mo kung ano ibig sabihin? Your hard work is paying off. Ito hindi sa ngayon ha. Ito yung mga ginawa mo itong September, o baka early May, o baka early this year. Meron kang pinagsumikapan na parang ang tagal-tagal mo binuo, ang tagal-tagal mo ginawa, na parang ano na nangyari dun? Hintay ako ng hintay, ano na. Pero ito nakita ko talaga, magubunga siya this month.
Okay? Pwedeng pera to, trabaho, negosyo, o yung pangarap o goal na hinabol mo, pero ang tagal inasikaso, ang tagal mo ginawa, pero nandito na siya in your hands. So, huwag kang mag-alala, nasa kamay pa siya ng fortune area. So, whatever you're building, kung ano man po yung hinintay mo na matagal, darating na siya this month. So, palakpakan tayo. Kung ano man po yung hinihintay mo, it will be done this month. The Seven of Pentacles being clarified by the High Priestess. Wow, wow, wow. High Priestess, parang napakalapit mo sa yung spiritual realm. Parang maramdaman mo tayo, parang, ay, parang alam ko na akin to. Yan, maramdaman mo yan. And nakita ko talaga, it will boost your capabilities. It will boost your energy. I don't know, parang parang sabi ng spirits mo, sabi ko sa inyo, makukuha ko yan eh. Sabi ko sa inyo, akin yan eh. So parang na-prove mo rin sa kanila na yung kutob mo tungkol sa isang bagay na noon hinintay mo pero marami nagsabi sa iyo na, wag na yan. Baka wala ka nang asahan dyan. Biglang boom. Talagang yung, I don't know why, parang manifestation powers mo rin to, Virgo, na whatever you tried to believe in, dumating sa realidad mo at nakuha mo. So ngayon, manifest, believe in yourself, okay? Because High Priestess is also about potential hidden potential na ngayon mag-unleash na, lalabas na, at makukuha mo na yung possibility na pwede para sa'yo. So ngayon, kung iniisip mo na, ay baka imposible na, ay baka wala na, ay baka lipas na, huwag ka mawala ng pag-asa, darating yan sa buhay mo, okay? Napakaganda. In your divine messages, unang-una, you have communication is key. Sabi ko nga sa inyo, ngayong buwan na ito, malaki ang factor ng communication mo at clarity sa buhay mo. Maging straightforward ka, maging direct ka sa mga gustong makuha, gustong sabihin, gustong i-imply, at gustong mahanap. Your communication will be your power, okay? Another message, you have expect powerful change. Wow, wow, wow. New moon eclipse. Kakadaan lang natin sa eclipse, mga Virgos, no? So, meron ka daw powerful change na dapat asahan this time. Kung medyo magulo ang September dahil sa dalawang eclipse, pagkatapos niyan, boom, bagong buhay ka na. Yung tinanim na matagal hinintay, tumubo at lalago ng marami. Napakaganda. In your divine messages, you have the star card. Continue believing in your dreams. Continue fighting for that goal. Eyes on the prize, eyes on the target. Nakita mo ba siya? Pinapaboran siya ni universe this time. Favorite ka ni universe this time. Continue watering your goal. Kung ano man tong gusto mong payabungin, palaguin sa buhay mo, patuloy mong diligan yan. Okay? Para talagang it will come up in your reality at maging bukas palad ang future para sa'yo. Nakita ko rito, uminom ka na maraming tubig, ha? Kasi baka mamaya mapagod ka. Sabi ko nga sa inyo, kailangan palakasin mo yung stamina mo kasi marami kang gagawin. Kaya ibalansehin ang buhay. Nasa Libra sign tayo. Libra season na tayo ngayong Oktubre. So, kailangan talaga ng balanse sa buhay natin. Kung bibigyan mo ng maraming oras yung isa, lalaylay yan at bibigat yan, mawawalan mo ng chance yung iba. So, make sure na lahat ng mata mo ay nakatutok ng balanse sa mga pinapahalagahan mo. But more or less, continue praying, ha? Because palapit na, parating na sa lupa yung hinihintay mo. So, napakaganda. The star card is being clarified by the Two of Pentacles. Yes, kakasabi ko lang balance. Kung gumagawa ka today, nagkatrabaho ka today, magkaroon ka ng time for yourself. Hindi pwedeng lahat ng bagay ay nakatutok ka lang sa isa. Kasi sinasabi ko sa iyo, mababurnout ka dyan, mauupos ka dyan, mapapagod ka dyan. Sayang naman yung effort at time mo. No? So, dapat ito balance daw sa mga pinapanghawakan mo. Narinig ko din na huwag ka na mag-overcommit, ha. Kung halimbawa may ginagawa ka na ngayon at punong-puno na kamay mo, huwag ka nang tumanggap pa ng bago kasi baka masira yung balanse ng buhay mo. Baka hindi ka makatutok dito sa goal mo na to kung lahat tatanggapin mo. So halimbawa meron kang client na 4 for this month at medyo matrabaho yan, kunyari client-based yung trabaho mo, sabi mo hindi ka na makakatanggap ng pang-5 kasi punong-puno na sked mo, wala ka ng time for your dreams or for your goals, baka mahirapan ka lalo. So make sure na don't overcommit and be selective do sa mga bagay na tatanggapin mo na kaya mo lang, okay? Ang outcome mo ito, ba't bigyan mo na kita ng fortune cards unang-unan? You have May. Oh, importante po ba sa inyo ang buwan ng Mayo? Baka may birthday, anniversary, o special occasion. Kung wala naman po, ibig sabihin, meron po kayong milestone na makukuha mo sa buwan ng Mayo. So, congrats po. Another message, you have ear. Good news. Yes, may darating sa inyong good news sa buwan na ito. Napakaganda. And you have bag, something important such as new job, and a raise. Wow, para po sa inyo naghahanap ng bagong trabaho, eto na yon.
o kaya naghahangad ng pag-aumento sa sahod, eto na yun, napakaganda. Another message, you have Tiger doing something risky, taking a chance. Yes, panahon na para mag-take a chance ka daw sa mga bagay na gusto mong itanim, gusto mong payabungin, gusto mong palaguin. Okay? Another message, you have Gong, an exciting event. Yes, ito yon. Yung exciting event mag-uugat sa good news. So napakaganda para po sa inyong lahat. And then you have February. May and February, meron daw po kayo special occasion dyan o magandang milestone. So congrats po. Ang outcome mo for October, patulay sa November. Naku, ang bilis, magpapasko na. Ilang kembot na lang to. So anong outcome mo? You have, wow, Ace of Swords. Card of victory. Card of talagang winning the obstacle, no? Triumph over obstacle. Mapagtatagumpayan mo yung mga bagay na inilalaban mo this time. Yung mga gusto mong itanim at lumago, yumabong, talaga namang panalo. Nakita ko rin dito yung clarity with the things that you don't want, with the things that you want. Nakita ko talaga na this is really a defining moment para sa ating lahat, Virgo. Na kung ano yung gusto natin, hahabulin natin yon hanggang sa manalo tayo. At kung ano yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa atin, handa nating i-slash yan ng espada. Puputulin sa buhay, bibitawan, lalayuan. Madali na yan this time. Nakita ko talaga na very, very goal-oriented ka sa buwan na ito. Pagtaas ng sweldo, pagtaas ng kita, pagtaas ng pera, pag-abot sa pangarap, at pagiging kalmado. Both cards are telling you, hinga, relax. It will happen, okay? Some of us, lagi tayo nag-overthink, lagi tayo, makuha ko kaya, maabot ko kaya, nakakatakot, kaya ko pa ba? Maraming tayong mga alinlangan. At pinapaalalahanan ka ng King and Queen of Cups. Sabi dito na para bagang, kalma lang, relax lang. Alam ko inaalagaan mo yung gusto mo. Alam kong lahat gagawin mo para maabot yan. Pero kung lahi kang may takot na baka mawala, baka umalpas, baka malagay sa ibang kamay, baka masira, baka mawala yung momentum, lagi tayo may kabang ganyan. Kaya ngayon, pinapaalalahanan ka ng Ace of Swords, clear your mind and just be happy and just do your best. Kasi victory is coming, okay? The Ace of Swords is being clarified by the Nine of Swords. Yes, kakasabi ko lang kanina, marami kang kaba, marami kang duda, nag-iisip ka agad ng nega o puro ka nega, puro ka overthinking. Dalawang beses, may 8 of Swords, 3 beses na lumabas yung 9, no? 9 of Cups, may 9 din kanina. And then here we have the 9 of Swords. Talagang nag-iisip ka ng mga bagay, dalawang 9 of Cups pala and the 9 of Swords. Nag-iisip ka ng mga bagay na ikakanega mo. Kaya ngayon, just enjoy the ride. Just do your best and you will win it. Okay? You will do it. Tayo pa ba? Tayo pa ba mga Virgo? Kayang-kaya nating lusutan kahit ano. Kayang-kaya nating isolve ang kahit na ano. Minsan pa nga, solo lang tayo, di ba? So, you can do it. Wag mo hayaang maapektuhan yung tagumpay mo ng mga nega. Just do your best. And everything will be fine. Okay? So Virgo, mga kapwa ko Virgo, this is our October 2025. Congrats. Napakaganda, napakasaya, napaka-fruitful. So saan po kayo nakaresonate? Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Virgo. I love you. This has been James and James Sario PH. God bless everybody.